Sa anong punto kayo nakumbinse na kailangan sampahan ng kaso na ang dating speaker at dating kongresista na si Ginoong Ko? Kay former Congressman Zaldico po, ito po ay unang refer na ng ICI at ng DPWH nung, kung di ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng warrants of arrest laban kay former Congressman Zaldico at sa iba't iba pang mga opisyales ng DPWH at ng iba pang mga private individuals. So at that point po, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons Dolor, at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay nabuo, dun po namin sabay na final sa Ombudsman yung referral na yun. At yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan nitong nakaraang linggo lang. Yung sa dating speaker, Mr. Secretary, kailan po ito napagpasahan? Opo, ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakaraang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng High Tone Corporation across many years, Mr. President, no? At base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI, kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez, at yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. At ang kabuuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakaalam ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit 100 bilyong piso po sa between SunWest Corporation and High Tone Corporation.